Gusto ko sana itanong sa iyo kasi may mga nang-iintriga na ang motibo ng Estados Unidos ay hindi lang para sirain ang mga nuclear facilities ng Iran. Gusto din daw nilang ipitin ang supply ng langis papuntang China. Gaano katotoo yan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Ngayon ay March 2 dito sa Pilipinas at 2 araw na mula nang inatake ng US at Israel ang bansang Iran. Pwede ba malaman ano na ngayon ang lagay sa Middle East? Alright, so ang situation sa Middle East ngayon ay medyo talagang mainit at patuloy pa rin ang tensyon. Ikalawang araw na ito matapos simulan ng US at Israel ang mga pag-atake sa Iran at sumagot naman ng Iran ng mga pag-atake sa Israel at mga base ng US sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, napatay na raw si Supreme Leader Ali Khamenei ng Iran at maraming opisyal ng Iranian ang nasawi rin. Sa Iran, tinatayang may higit 200 napatay na, samantalang sa Israel ang mga base ng US may naiulat na ilang patay at sugatan din. Patuloy ang pagpalitan ng mga pag-atake sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan kasama ang Bahrain, Kuwait, UAE at iba pa, kaya talagang malawak at naging kaempekto nito. Nananawagan ng United Nations ng agbarang tigil putukan at diplomasya para maiwasan ang mas madalang pagkaharap ng gulo. Nabalitaan namin na nagsarado daw ang Dubai Airport at madaming nagbabiyahe na apektado. Ano bang sitwasyon ngayon doon? So, ganito ang sitwasyon sa Dubai Airport ngayon. Sarado nga talaga ang Dubai International Airport pati na rin ang Al Maktoum International Airport hanggang sa hindi pa matiyak kung kailan sila muling magbubukas. Ayon sa mga ulat, suspendido lahat ng mga operations dahil sa mabilis na pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Kaya pinapayuhan ng mga pasahero na huwag muna magtungo sa airport at makipag-ugnayan na lang muna ng direkta sa kanilang airline para sa mga update or rebooking. So medyo malaking aberya talaga ito para sa mga nagbibiyahe. Kung sakaling ako ay maipit sa Dubai at walang operasyon ngayon doon, paano ako makakauwi sa Pilipinas? Well, kung sakaling maipit ka nga talaga sa Dubai at wala pang regular na biyahe, ang pinaka-practical na next step ay makipag-ugnayan ka directly sa embassy o consulate ng Pilipinas sa UAE. Sila kasi ang makakatulong sa iyo sa mga repatriation flights o anumang special arrangements para makauwi ka ng Pilipinas. At syempre, check mo rin ang regular updates mula sa airline mo kasi posible magkaroon ng mga special flights or rerouted flights ng flight mong sakyan. In the meantime, huwag kang mag-alala masyado, makakauwi ka rin at may mga ahensya namang tutulong. So, Yung sinabi mo, special flights, ibig sabihin, pwedeng mag-charter ang embassy ng mga eroplano pabalik ng Pilipinas o dadalhin nila ang mga na-stranded na pasahero sa ibang lugar via land at doon lumipad sa commercial airline. tama. Ganun nga, yung mga embassies natin ay may posibilidad na mag-organize ng chartered flights, diretsong Pilipinas. Minsan naman, kung hindi talaga kami agad umalin dyan, pwede rin nilang i-facilitate na dalhin muna kayo sa mas ligtas na lugar via land travel. Tapos doon kayo sasakay ng commercial flight kung saan may available. So depende talaga sa situation pero may mga ganong motion para makauwi ka. Way baka pa pang gusto ninawin. So, ibig sabihin, maski delikado ang katayuan doon, ay hindi naman talaga pwede sabihin na walang pag-asa itong mga na-stranded o yung mga nagtatrabaho doon. Oo, hindi naman tayo aabot sa wala talagang pag-asa. Talagang may mga hakbang na ginagawa ang mga embahada at mga gobyerno para mansigurado makakauwi at ligtas din ang ating mga kababayan. So kahit delikado ang situation, may mga paraan pa rin at may mga tulong na darating. Kaya huwag masyadong mag-alala. May aasahan pa rin tayong suporta. Ang sinabi ng Estados Unidos ay gusto lang nilang sirain ang mga nuclear sites sa Iran, kaya nila ito inatake kasamang Israel. Ang tanong, nagawa na ba nila yon? Nasira na ba yung mga nuclear sites ng Iran? Sa ngayon, base sa mga balita, mukhang may ilang mga nuclear sites sa Iran na na-target at napingala nga ng mga pag-atake ng US at Israel. Pero hindi pa kumpleto ang buong larawan at may mga site na maaaring hindi pa tuluyan o ganap na nasira. Kumbaga ongoing pa ang assessment at may mga ulat na sinasabi na may ilang facilities pa rin nananatiling buo o may kakayahang magpatuloy. So hindi pa natin masasabi na fully accomplished na yung layunin nilang ganap na sirain ang lahat ng nuclear sites. Kapag natapos na ang misyon ng United States na sirain ang mga nuclear sites ng Iran, ibig sabihin ba nun tapos na ang digmaan doon? Hindi pa rin iyon garantisado. Kahit pa matapos ng US yung mismong mission nila na sirain ang mga nuclear sites, hindi ibig sabihin automatic na magwawakas na rin ang buong kaguluhan. Siyempre, may mga iba't ibang factors pa tulad ng magiging tugon ng Iran, ng ibang bansa sa rehiyon, at kung ano pa ang magiging diplomatic efforts pagkatapos nito. Kaya hindi natin masasabi na tapon na agad ang digmaan
Kasi madalas mas komplikado pa yan pagkatapos ng initial ng mga military actions. Gusto ko sana itanong sa iyo kasi may mga nang-iintriga na ang motibo ng Estados Unidos ay hindi lang para sirain ang mga nuclear facilities ng Iran. Gusto din daw nilang ipitin ang supply ng langis papuntang China. Gaano katotoo yan? So ayun nga, may ilang mga analysts na nagsasabi na bukod sa nuclear issue, mas palalim na motibo rin ng Estados Unidos sa pag-target ng Iran. Sa katunayan, may mga hakbahaka na gusto rin talaga nilang limitahan ang daloy ng langis papuntang China, lalo na yung mga dumadaan sa Strait of Hormuz. Yung strait na yan kasi ay napakahalagang ruta para sa global oil trade at karamihan ng langis na dumadaan doon ay pumupunta sa mga bansa ng China. Ngayon, base sa mga report, kahit sinabi ng US na layunin nitong panatilihing bukas ang strait para sa lahat, may mga nanaalala na baka may impluensya rin ito sa enerhiya ng China. So in other words, hindi lang simpleng nuclear lights lang ang pinag-uusapan dito, kundi may mas malawak pa na strategic na interest sa global oil supply chain. Siyempre, hindi pa rin yan official na inaamin openly, pero nariyan yung mga pagtingin na yan. Totoo ba na ang China ay gumagamit ng hanggang 10 million barrels ng langis sa isang araw at ang kalahati nito ay galing sa Middle East? Well, base sa pinakabagong impormasyon, kinadayang humigit kumulang sa ilang milyong barilas na langis ang konsumo ng China sa isang araw nitong 2024. At oo, malaking bahagi pa rin nito ay galing sa Middle East. Kaya masasabi natin hindi malayo sa katotohanan yung sinasabi mong kalahati o halos kalahati ng supply nila o nagkagaling nga sa rehiyon na yan. So basically, malaki talaga ang impact ng Middle East pagdating sa enerhiya ng China at yan din ang dahilan kung bakit strategic talaga yung usapin sa langis. Dahil nga sa laki ng konsumo ng China sa langis, at pag naputol ang supply galing sa Middle East, ibig sabihin din ba nito ay maaaring tumigil yung mga naglalakihang mga planta sa China ngayon? Posibleng nagkaroon talaga ng malaking epekto kung mapuputol ang supply ng langis mula sa Middle East. Ibig sabihin, may posibilidad talaga maapektuhan ng operasyon ng mga malalaking planta sa China dahil malaki ang inaasahan nila sa imported oil para mapatapo yung mga industriya nila. Hindi naman agad-agad titigil ang tuluyan, pero syempre, kung tuloy-tuloy ang matagal yung pagkakandala ng supply, pwede magkaroon ng disruption sa bagal. Kaya kung ganun ang mangyari, marami talagang kailangan ayusin at i-adjust na China para mapanatiling tumatakbo ka na ng ekonomiya. Yung mga pinag-uusapang yan ba ay magiging sapat na dahilan para ang China ay makialam dyan sa digmaan sa Middle East? Well, hindi malayo maging sapat na dahilan yan para maging mas focus ang China sa mga nangyayari sa Middle East. Siyempre, kung nakasalalay yung enerhiya nila at may wanda supply ng langis, talagang magiging interesado sila sa stability ng rehiyon. Pero hindi naman agad yun nangangahulugang makikialam sila ng direkta sa digmaan kasi madalas mas gusto nilang gumaan sa diplomasya, negosasyon at mga pag-uusap. Kumbaga magiging mas vocal at masigasig lang silang protektahan yung interest nila. So, pwede sila pagsagawa ng mga hakbang para mapanatili ang supply pero mag-iingat din sila na hindi lumunda yung tension. Ano ang masasabi mo dun sa may sinasabing tampo daw ang Iran sa China at sa Russia dahil parang hindi sila sinaklolohan pagkatapos atakihin ang bansa nila ng Israel at ng Amerika? Interesante yan dahil sa geopolitics, madalas din talagang may mga ganyan pakiramdam. Kumbaga para may konting tampo sa manang loob ng Iran, kung feeling nila hindi sila gaano sinuportahan ng China at Russia sa gitna ng ganyang haguluhan. Siyempre, ang Iran ay umaate rin minsan na mas magiging matibay yung tulong o at least diplomatic backing mula sa dalawang madalaking kalyate nila. Pero sa totoo lang, may sarili ring kalkulasyon ng China at Russia at hindi sila basta-basta papasok sa gitna ng gulo kung hindi nila nakikita na talagang makikinabang sila doon. Kaya natural lang na may ganong nararamdaman yung Iran. Ang tanong nga lang, paano nila ito haharapin moving forward? Yung napipintong krisis sa langis sa buong mundo, ano kaya ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Well, kung sakaling lumala nga yung krisis sa langis sa buong mundo, ramdam din talaga yan dito sa Pilipinas. Natural lang na magkaasin yung presyo ng mga bilihin, gasolina, pamasahe, at halos lahat na may kinalaman sa transportasyon at enerhiya. Ibig sabihin, mas tataas yung gastos ng mga tao araw-araw at mas magiging challenging yung pamumuhay para sa marami. Kaya siguro magiging mahalaga na mas paghandaan natin yung alternatibong sources ng enerhiya at mas maging matipid sa konsumo. Kung iisipin, magiging domino effect talaga yan sa ekonomiya natin. So, tingnan natin kung paano mag-respond yung gobyerno at mga tao sa ganitong sitwasyon. May balita na sa lungsod ng Maynila sa ilalim ni Mayor Isko Moreno ay nagpalabas na siya ng kautusan na bawasan ng kalahati ang paggamit ng gasolina ng local government. Hindi ba ito overacting o ano ba ang tingin mo dito? Actually, makikita mo yan bilang itong proactive na hakbang kaysa overacting. Ibig sabihin, alam ni Mayor Isko na kung may krisis sa langis, kailangan talaga makikipit ang sinturon yung lokal na pamahalaan na kahit paano para hindi masyadong malaki yung impact. Sa ganubahan, nagiging ehemplo rin sila para sa mga mamamayan na nung matipid sa konsumo. So, hindi mo siya nakikita overacting.
Kumbaga, ito yung paraan nila na magpapakita na aware sila sa sitwasyon at handa silang gumawa ng mga hakbang para mas maging sustainable yung paggamit ng resources. Alam mo ba kung ilan hanggang ilang araw ang inventaryo ng langis sa Pilipinas? Kasi may nagsasabi hanggang 30 araw lang at pag lumawala ang krisis sa Middle East ay mag-arasyon na ng gasolina sa mga Pilipino. Talagang pinag-uusapan yan. Kasi historically nga, mga nasa 20 hanggang 30 araw lang talaga yung tinatawag na strategic reserves natin pagdating sa langis. Kaya kapag tuloy-tuloy talaga yung krisis at naantala yung supply, pwede umabot sa punto na kailangan talaga mag-ration. Ibig sabihin, maghihigpit ng distribusyon at talagang babantayan kung gaano karami lang ang maaaring gamitin sa isang araw. Kaya talagang may katotohanan yung mga nababalitaan mo, hindi to simpleng haka-haka. So, kailangan talaga ng iba't ibang diskarte para masigurong hindi tayo mahirapan ng gusto kung sakaling lumala pa yung sitwasyon. So, ang ibig sabihin mo nun hanggang 30 araw lang ang supply ng Pilipinas at kung maputol ang galing sa Middle East ay maaaring maubusan ng supply ng langis ang Pilipinas. Tama! Ganyan nga yung scenario. Basically, kung mga nasa 30 araw lang yung inventaryo natin ng langis, tapos biglang maputol o humupa yung supply mula sa Middle East, pwede talaga tayong mabot sa punto maubusan at kailangan nga yung pagrarasyon. Kaya hindi biro yung importansya ng supply chain at talagang magiging malaking epekto nito sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ayun, kaya kung iisipin mo, talagang dapat pagkantuan ng Pilipinas at maghanap ng mga alternatibong paraan para hindi masyado maapektuhan kung sakali magkaroon nga ng ganitong region. So kung may iba ka pang tanong o gusto mo balawakan pa ang usapan, ikaw lang. Siguro ang ganda lang muna tayo ngayon. Sa susunod na lang ulit. Maraming salamat.